Ayan guys, so lalagay na yung ating Zenlo X1. Kasi ito yung busina niya. P-hour. Stickers. Ayan yung mga available nila na auxiliary lights. Palamis. Kasingan. So guys, samahan nyo kami. Pupunta kami ni Ate Joyce sa Nueva Ecija. Road trip tayo ngayon. Sama natin si Ate Stressley Joy. Punta tayong Nueva Ecija. Papakabit tayo ng MDL ng ating ADB. Yan, lalagay natin dyan. Saka MDL nya, saka Pia horn. Yan, MDL saka Pia horn. Samahan nyo kami guys. Road trip tayo. Let's go! Let's go guys! Ito tayo ng Kuya Po today. Kuya Po, sorry, ano pala? Gimba, Nueva Ecija. Short ride lang. So, ang Gimba from here is actually 1 hour lang siya. Nadaan tayo ng Asingan and then Rosales, tapos Pakuya po. Yun, dire-diretso na yun ng Gimba, Nueva Ecija. Punta tayo kay Igor Moto Shop. Nakita ko lang sila sa Facebook. And so far maganda naman yung reviews nila. Check out natin yung shop nila. Papakabit tayo ng MDL saka ng horn. And siguro tingin na rin tayo ng helmet doon. Titingin tayo ng helmet ni OBR kung meron. Yan, time check, it's 10:22 in the morning. Dito tayo dadaan sa Asingan. Merong daan sa MacArthur, actually Urdaneta, Villasis. Pero mas prefer kong dumaan dito kasi maganda yung kalsada dito. At saka madaming puno. Pakabit tayo ng MDL kasi sa mga nakakaalam, ang stock ng ADB na na light, mahina talaga lalo ng kapag gabi. So dito, alam niyo naman dito sa province, kapag bumiyahe ka ng gabi, madilim kasi hindi lahat merong street light. Kaya kailangan natin yun para pag naabutan tayo ng gabi sa daanan, safe tayo. Ayan, dito tayo sa entering Palamis, Asingan. Samahan nyo kami, ang ganda ng araw. Kahapon umulan dito. First time umulan since October. Kahapon lang ulit umulan. And kawawa yung mga nagbibilad sa kalsada ng mga palay sa mais. Kasi nabasa yung kanilang mga ani. Shoutout sa ating mga farmers dito sa Pangasinan, particularly dito sa Asingan. Yan. Nga pala, gamit nating camera is DJI Action 5 Pro, and naka-wireless tayo using yung microphone natin, naka-wireless. We're using DJI Mini. So ang settings natin sa wireless mic natin is -10 yung gain. -10 lang kasi para naririnig mo pa rin yung
kahit pa paano yung outside noise, pero nalilesen na yung wind reduction, so hindi masyadong naririnig yung hangin. Hindi katulad kapag walang microphone, mahirap, hindi ka makapag-vlog habang nagmamotor. Ayan, dito na tayo sa Polaris. Ayan, nga pala nagpalit ako ng flyball. So tinesting ko tong 15 grams na flyball. So far okay naman yung niya, performance niya. Mas naging responsive yung niya, yung throttle niya sa arangkada. Kaya lang napansin ko, since nung 15 grams ako, medyo umingay yung umingay yung panggilid, siguro dahil magaan. Yan, ang ruta na to is also the same route kung pupunta kang Tayug, San Quintin, ayan, San Jose, Nueva Ecija, and ang very famous na Maliko. Nandito ang daan niya pag galing ka ng Binalona, Urdaneta. Yung other way is dun sa Rosales. Kapag galing ka ng Manila, pwede ka na mag right turn doon sa Rosales, diretso na yun ang Tayog. Nagpa-planting kami na mga kasama ko na mag-overnight doon sa may Maliko. And may falls din pala doon, napanood ko. Malapit lang. So from here kasi lang 40 minutes lang ang Tayog. Maliko siguro 1 hour, or San Nicolas. Tapos pag-aakit ka na ng Maliko, would take siguro mga 30 to 40 minutes makarating ka dun sa sa view deck nila dun. View deck sila dun. Ayan, samahan nyo kami sa rides namin yan, guys. Tambay muna kayo kung wala kayong ginagawa. Full screen nyo na yung full screen nyo na yung TV nyo or yung computer screen nyo para mas maganda ang view. Yes. Sa mga hindi pa nakasubscribe, guys, please consider subscribing para lagi ko kayong makasama sa ating mga rides. Kung kayo yung someone na mahilig mag-view ng mga destinations na hindi nyo pa napupuntahan, saka mga places, mga restaurants, alam nyo na, yung mga kainan, mga hidden gems sa mga iba't ibang munisipyo dito sa Pangasinan and around Pangasinan. Yun yung target namin, malibot yung mga lugar na yun, makainan yung mga lugar na hindi pa namin nakakainan. Mag-explore tayo ng mga food and places. So kung interested ka sa mga ganon, please subscribe. Malaking tulong na yun sa channel natin. Woohoo! Last week nagkaroon ako ng problema sa gulong kasi I think October, November last year, nabutas yung gulong ko. Tapos ang ginawa ko is pinasakan ko lang siya nung tawag dito, yung tubeless kit. Pinasakan ko siya, tapos nilagyan ko siya ng sealant, yung nabibili sa mga motor shop na kulay green. So okay naman, October siguro, tapos after few months, then last week, nagulat ako, natanggal yung pito nung ng gulong.
natanggal siya, as in sumingaw lahat ng hangin. And ayun, medyo na-stranded si ADB. And kinailangan kong tanggalin yung gulong para madali ko siyang madala sa vulcanizing shop. Yung pinilitan ng pito. Pinilitan ng pito. Kaya pala last time, laging napaplat yung gulong. Every week yata ako, or every 3 to 4 days naghahangin ako. Tataka ko bakit laging napaplat. So ang standard kasi na hangin ni ADB is 33. And ginagawa ko siyang 35 or 37 para may buffer kahit paano. Alam mo na, pag ginagalaw mo yung takip or minsan ninanginan mo siya na magbabaw siya ng hangin, di ba? Naglalagay ako ng konting buffer, 35, 37, 35 yun. Para kahit magbawas siya, 33. At least nasa range pa rin siya ng 30. Kaya lang, tuwing chinecheck ko siya, nagiging siya 19, 20, ganoon. So nagtataka ako sa hindi naman, wala namang butas. Yun pala, may issue na dun sa sa pito. May issue na dun sa pito. Tapos nung sinubukan kong galaw-galawin yung pito, biglang siya. Natanggal. Sabi nila, partly ang cause daw nun is yung yung sealant. Well, nung natanggal yung pito, chinek ko, meron nga siyang green dun sa gilid niya. Siyempre, normal na papasok yung sealant dun. Pero hindi ko sure kung yun talaga yung culprit. And sabi naman nung iba, kapag lagi mo siyang pinapatakbo ng malambot yung gulong mo, tapos mabigat yung sakay mo, bibigay talaga yung yung pito. Lalo na yung stock na pito ng netong ADB, mahinang klase lang siya. So sa mga katulad ko na naka-ADB, na nakaka-experience din ng ganito, check nyo lang lagi yung pito nyo and make sure na tama lagi yung hangin ninyo bago kayo mag long drive na may angkas kayo. Make sure na tama lagi yung hangin ninyo sa gulong. Dito na tayo, kakanan na tayo dito, papunta ng Rosales. Uy, parcel. Tignan nyo guys, yung mga puno, diba? Sarap magmotor pag ganito, yung kalsada, bawat gilid ng kalsada papaliguran ng puno, tapos walang traffic, diba? Ang luwag lang, enjoy mo yung yung rides. Although may pipiga pa siya, pero yung yung wind resistance lumalakas, kaya medyo nakakatakot mo din pag tumatakbo ka ng 100. So, katulad nating pamilyado na may mga anak na naghihintay sa bahay, diba? Takbo na lang tayo, takbong chabi na lang tayo. Pero hindi mo din pwedeng basta-basta i-discount yung speed ni ADB. Meron din talaga siyang ibibigay. Lalo na kapag na-upgrade mo na yung CVT mo. Sa akin, wala pang upgrade sa CVT side dun sa flyball. Yun palang pinalitan ko. Sulitin muna natin yung stock parts niya bago tayo upgrade. And madami na tayong nabili ng mga accessories kahit pa paano, like yung top box bracket natin, yung top box, tapos nilagyan na din natin siya ng ang tawag doon, yung protection sa ilalim, bakal, nakalimutan ko yung tawag.
Tapos itong ano natin, Nemo na side mirror. And iba pang mga accessories tulad ng camera natin, ng microphone natin. Ang dami na rin natin nagastos. Kaya simple lang natin kay OBR. Ganda ng panahon. It's a perfect day. Ang kalaban mo lang dito guys, minsan pansin ko sa mga nagta-tricycle, mahilig silang gumitna. Eh, kahit pag nagda-drive ako ng 4 wheels, alam mo na syempre pag naka 4 wheels ka, malapad ka, so mahirap mo overtake, hindi ka basta-basta makaka-overtake katulad ng motorsiklo. Kailangan mo ng patience kasi hindi lahat sila alam yung standard when it comes to driving yung bicycle, slow vehicles. Dapat nasa right lane ka lang lagi, lalo na kapag nakikita mo na may gumubuntot sa'yo na sakyan mabilis. Ako ganun ginagawa ko kahit naka-motor ako. Minsan pag maluwag naman, nasa gitna tayo, pero lagi ako nakatingin sa may side mirror ko for any approaching fast vehicle. So para alam ko na merong mabilis na sasakyan sa likod ko, sisignal na ako ng kanan. So, give way lang. So alam mo yun, same principle applies pag nagdadrive ka sa expressway, di ba? Yung nasa leftmost lane is yung overtaking lane. Overtaking lane lang siya, hindi ka pwedeng magbabad doon. So kapag free naman, dito ka lang sa gitna, middle lane or right lane ka pag mabagal yung sakyan. So ganoon din naman yung principle pag nandito ka. Ayun nga ang reason kaya nag-road widening sila eh. Ayan para dalawang lanes. Naintindihan ko naman kasi minsan di ba merong mga nakaharang diyan sa sa right lane. Tulad ng mga ganyan, di ba? Yung ginagawang parking. So kinakain nila tong daanan sa gitna. Pero sana naman kapag nakita nilang mayroong mabilis na sasakyan sa likod nila, nakatutok sa kanila, mag-giveaway naman na sila. Yung iba kasi, tricycle driver, walang pakialam. Kahit mayroong sasakyan na sa likod nila na mabilis doon lang sila, wala sila pakialam. Overtake ka kung gusto mo. To which nilalagay mo sa dangerous position yung mga tao na nag-overtake, diba? Shoutout sa mga taga Gimba, Nueva Ecija. Subscribe naman dyan. Dito tayo ngayon dahil papakabit tayo ng Zenlo M1 sa Pia horn para sa ating ADV 160 dito kay Igor Motor Shop, Moto Garage, or di ko alam. Ay, masarap dun Ay, Royal Power. Okay, nandito na tayo. I think eto na yun. Ito na tayo guys, we have arrived dito sa shop ni Igor. Ano no?
Nagsasalita ka kay Obi Arate. So, ayan guys, dito na tayo sa Igor Moto Garage. Ayan yung mga available nila na ano, auxiliary lights. So, may Ranger. Meron silang X1 saka M1 na Senlo. RCB na brake and clutch. Ang tawag dyan? Sir, number mo po? 917. Ay, wait lang. Alani. So, ito yung pinili natin guys. Senlo. Ano to ate? X1. Ito yung isang version. Ito yung old version niya, no? M1. Pero sa recommendation ni ma'am, malakas naman to. Anong ano niya? Anong difference niya dito? Mas malakas to. Tube type of lock. Parehas lang silang 20 sa ganda. Ilang watts ba to? 80-30 po, pero mas malakas. Hindi na need ng ID mo. Ito X1. Oh, sige. Ito lang kunin natin. Kasama nung Pia. Pia yan, di ba? Ako, original Pia ko dito. Pia ko. So, yun sila mga panggilid dito guys. RCB na rin. Clutch lever. Ayan, YSS na shock. Ganda nito. RCB suspension. Tingin lang ako ng ano, helmet para sa kanya siguro. Saan ba yung mga pambabae na exercise niya? Mahal yan eh. Yan, mga helmet din guys. Ayan guys, oh, lalagay na yung ating Senlo X1. X1 yung nabili natin. Kasi ito yung busina niya. P-hour. Sila bossing dito sa Igor Garage. Ayan yung shop nila guys. Ganda dito kasi specialty talaga nila is yung ano, wiring. Hello guys. Papalamig muna si ate. Ate Leslie Joy. Dito tayo sa, ano pangalan na ito? Kawayan Cafe. Hawaiian Cafe. Sa Gimba. May seat. Check ko lang yung ano ko guys, yung Valentine's gift ko na na-receive ko. It's not too late, but I did. Receive something. Tara! Ang bagong highlights. And it's really you kasi meron pa siya. Tara! Yun dito. Sticker siya. It's like for, Yun yung ano niya. see? Bago pa siya. Tanggalin mo na yung sticker. Kaya mo muna siyang magpahinga sa sarili mo. Para pag ginamit mo mamaya. Mamaya. Alrighty guys, pauwi na tayo. Dito tayo sa Naybaysia. And we're headed back home to Binalonan. Kaya samahan nyo ulit kami sa ating vlog.
Yan si Ate Joy. Ang yabang niya, may bago siyang helmet. Guys. Let's go. Ayan, nga pala may dinanan tayong sibuyas. Ang bili lang niya is ano, So ayan sa ating Google Maps, meron tayong 1 hour to Binalonan. Tingnan natin kung mabit natin yung time ni Google Maps. Yan, shoutout nga pala sa mga taga Igor Garage or Moto Shop. Salamat sa pag-assist sa amin sa pagkabit ng aming MDL at ng ating Pia horn. So malakas na yung busina natin guys, testing nyo. Yes. Hindi na siya cute. Hindi na cute yung busina natin. So finally malakas na yung ilaw natin sa gabi. Hindi na pityo-pityo ang ating ilaw sa gabi. Masarap magmotor dito sa ano, Nueva Ecija. Ang luwag ng kalsada. Tapos ang daming palayan. Stop over muna tayo dito sa Kalitang. ha? Kalitang Rosada. Kalitang. Barangay Kalitang. Na-empty na yung mic ko guys. I know, it's Santa Maria. Santa Maria, Pangasinan. Bueno. Either sobrang tiwala nila or kayaman lang sila. Touchdown! Alrighty guys, nandito na tayo. Kuha na natin yung ating pinakabit na Zenlo X1 saka yung ating Pia horn. Yan, pakita ko sa inyo ang itsura niya guys. Hinintay ko talaga na maggabi para makita natin kung gaano kalakas yung ilaw niya. So eto na siya. Yan. Sakto, may nagpapausok o may effect, may smoke effect oh. Zenlo X1. Hindi lang yung type ko guys kasi ayoko maglagay nung ano yung side bracket kasi malapad siya tignan. So ganito naman itsura niya. Ayan. So ito yung stock light. Ayan, low beam ng stock. Tapos ito yung Zenlo X1. Ayan. Ayan siya. Actually mas malayo pa yung nararating ng stock eh. Pero okay lang kasi pag ganito kaliwanag ayaw mo naman na
masyadong mataas kasi nakakasilaw sa kasalubong. So yung low light niya. Tapos ito yung ito naman yung high beam niya. Ayan. Parating din yung high beam hanggang dun sa may ano, sa may kakahuyan. Ayan, low beam, high beam. Low beam, high beam. Yan, tapos may kasabay na din siya na yung PIA natin, ito yung switch niya. Yung horn. Pag binusina mo siya, ganito yung tsura niya. Lakas. Yan. Stop. Naliwanag pa kasi. Pero mas ma-appreciate natin to sa ano, sa madilim. Yan, low beam, high beam. Yan. Yan ang itsura niya guys kapag nakahilim siya. Sa ilalim lang siya ng headlight. Yan. Okay na guys, solved. Satisfied. And kung curious kayo magkano yung nagastos natin dito sa Zenlo X1 kasama nung PIA horn, yung switches and relays at saka mga wires kasama na labor and everything. Ang ginastos natin dyan is 6,000 plus. Parang 6,700 package niya. Yung horn saka yung Zenlo X1 kasama labor and everything, saka yung mga wires and switches. Yan. Thank you guys sa pagsama sa amin sa ating vlog today. Yan na sa Ate Joy. Business woman. Sayang yung biyahe. Nasort na niyo yung sibuyas na bitbit namin kanina. Thank you guys for watching and see you again on our next video. Bye for now.